Total, na-miss natin si Boying. O yan, pag-usapan natin itong isa pang sinasabi ni Boying. O, yung utos naman daw ng korte ukol sa kanselasyon sa passport ni Tevez, final na. Aba, tapos ano magagawa no? Sige, pakinggan natin. Ito talaga, inaabangan ko yung mga statement nito kay Tevez eh. Dahil hindi to namatay dahil kay Tevez. Sabi niya, kailangan bago ko mamatay, mapakulong ko si Tevez. Sige, play. He's a fugitive from justice. He doesn't want to go home. So, it's considered final. February 8, 2024, inilabas ng Korte sa Maynila ang utos para sa Department of Foreign Affairs na kansilahin ang passport ni expelled Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, 15 araw lamang ang hihintayin at kung walang anumang apila, na ihahain sa korte ay maging pinal na ito. At dahil hindi nagpakita si Tevez at wala ring musyon ang kampo nito, ayon kay DOJ Secretary Crispin Rimulya, pinal na ang kautusan maliban na lamang kung may desisyon ang mas mataas na... Alam mo, sa totoo lang, Secretary Rimulya, hindi ko kasi maintindihan. Una sa lahat, yung tao ayaw na umuwi dito. Tapos kinancel mo yung passport niya. Tapos gusto mo mag-appeal yung kampo niya. Una sa lahat, wala pong balak umuwi dito hanggang buhay ka. Kung natuloy yung panalangin ni Marley na mamatay ka, baka umuwi dito sa Pilipinas yan. Pero hanggat buhay ka, wala, di uwian dito. Kaya kahit ikanselahin mo yung passport niyan, kinanselan nyo na nga yung mga bangko niyan eh. Diba? Dahil ginawa niyong terorista yan. So yung kanyang cash flow, yung kanyang mga assets, naka-hold ng AMLAC. Hindi nyo pa rin nahuhuli, sabi nyo, para malimitahan yung kanyang pagkilos dahil pera ang kanyang ginagamit sa kanyang pagtakas. Hindi ba naging terorista siya eh? Nung hinold nyo yung kanyang mga assets, di ba nagreklamo kagad yung pinsan niya? Pinsan niya ba? Kapatid? Yung kapatid niya, si dating governor, Pride Henry Tevez na nag-aaral yung mga anak ko. Yung mga magulang ko nagpapagamot. Hinold nyo yung, sinaran nyo yung bukal ng kayamanan namin eh. Anong gagastusin ko sa mga yan? Di ba, nahirapan si Pride Henry Tevez. Tapos si Arnie. Hanggang ngayon, di nyo pa rin nahuhuli. Tapos, gumawa na naman kayo ng panibagong istorya. Yung passport naman. Yung mga ATM nga niya, hindi niya na magamit eh. Paki naman niya doon sa passport niya. Edi gagawin lang yan. Magpapagawa ko ng passport sa Mongolia. Diba? Wala na, hindi na siya yun. Iba na pangalan niya. Paano na? Wala eh. Hukuman sa darating na panahon kapag sumuko o may jurisdiction na ang Pilipinas sa dating mambabatas. He has not appeared before the courts to contest the petition for the cancellation of the passport. Therefore, he has no personality to even appear in court and to ask for a reconsideration. That's why we consider it final and executory. Kaugnay nito, naniniwala ang... Wala na. Kung wala na siyang identity, wala na siyang pagkakakilanlan, wala na, hindi nyo na siya makikita lalo. Ang gulo nyo. Ang gulo-gulo nyo. Yan lang ba kaso sa Pilipinas? Yung kay Tevez tsaka yung kay Bantag? Wala na ibang kaso? DOJ na lumiliit na ang mundo ni Tevez, lalo na at may... Lumiliit na? Isang taon na, lumiliit. Mayroon ng 2 alert list order na inisyo ang kagawaran laban sa kanya. Kasunod ito ng arrest warrant at blue notice na inilabas ng Interpol noong February 19. Hindi na umano ito basta na lang makakapunta ng ibang bansa. Dagdag pa ni Rimulya, sa ngayon nasa Timor-Leste pa rin si Tevez. Kung gaano katagal naman kaya na maaring mapapauwi o makukuha ng pamahalaan ang wanted na dating... Hindi nga. Nakita nga ni Pacquiao, ikaw hindi mo makita? Klase yan. Napakahihina nyo naman. Kongresista, sinabi ng kalihim hindi sila maaring magmadali. Gayunman tiniyak nito na ginagawa nila lahat para harapin ni Tevez ang mga kasong murder na isinampal laban dito kaugnay ng Pamplona Massacre. We cannot give a definitive date, but we are just saying that we are working on it because... Ngayon hindi nyo na alam kung hanggang kailan. Pero nung wala pa isang linggo yung kaso, 99% na agad.
Sige. Okay. The court's decision is there already. So there is no way that he can travel unless he's granted asylum in another country, which is very far from our imagination. Ayun, palakpakan. Hindi ba? Napakahusay ah. Napakahusay mo talaga, Boying. Ba't hindi mo kausapin si Pacquiao kung nasan? Gusto nyo palang hulihin yan. Ba't si Pacquiao nakita niya, kayo hindi? Ang hina nyo naman.